verse 30. Praise the Lord. Glory to God. Good morning sa umahan. Good afternoon. Good evening sa mga lugar. Proverbs chapter 11, verse 30. Thanks God. At basahin natin Proverbs 11, verse 30. Okay, basahin natin. Read, begin. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay at sa lakas. Thank you po, Panginoon, sa mga blessing niyo po sa amin, spiritual, material at financial, at sa pag-iingat niyo sa amin, at patuloy niyo kaming ingatan at pagpalain niyo yung salita mo na mahayag at sweet Holy Spirit, kayo po ang magturo sa amin, maggabay at makaintindi yung salita, at tulungan niyo rin po ako maging blessing sa iyong mga anak. Patawarin niyo kami sa iyong pagkulang, at we pray, Heavenly Father, na mayroon kami natutunan sa iyong salita, makabot ang aming spiritual needs dito sa online maging sa on-site. In Jesus Christ's name, Amen. Ang title, The Righteous. The Righteous. So, alam natin, the righteous is the Lord Jesus Christ. Siya yung righteous. Mabasa natin yan sa 1 John chapter 2 verse 1. 1 John chapter 2 verse 1, na si Lord Jesus, siya dito sabi ay righteous. My little children, these things write I unto you, that ye sin, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So makita natin na si Lord Jesus Christ ay righteous. Amen. So, thanks God. Glory to God. If you can remember na merong tree of life, ang makakain nun will live forever. Kaya nakasala si Adan at si Eva, ay pinalaya sila sa Garden of Eden para hindi lang makain yung merong puno doon na yung tree of life, at meron rin puno doon na yung tree na nagbibigay ng knowledge kung ano yung good and evil. Kaya nga pinagbawalan ng Panginoon na kainin niyo yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Could you imagine kung mayroong 10 puno doon, halimbawa, ay ang siyam doon, halimbawa lang, pwedeng kumain sa bunga ng puno. Yung isa ay huwag pakialaman. Pero yun ang pinakailaman nila dahil nagtintar sila ni Satan. Kaya yun ang kinain nila, yung bunga. At yung bunga na yun ay hindi yun mansanas. Wala naman nakalagay na mansanas. Pero kung ito makita natin na si Adan at si Eva, hindi sila Chinese. Kasi kung Chinese si Adan at saka si Eva, hindi yung bunga yung kakainin. Anong kakainin ni Adan at Eva? Yung ahas, yung snake. hindi Chinese si Adam and Eve. Yan, the righteous means upright, matuwid. Yun ay ibig sabihin ay going straight. Ang righteous ay katulad ng Panginoon Kristo. Hindi siya liko, hindi siya unrighteous, siya ay righteous. Kasi Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ ay binigay sa atin. Tawag na imputed righteousness. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Nasabi dito na who knew no sin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, hindi alam ang kasalanan, that he might be made the righteousness of God in him. Nagkaroon, kung sa basketball, ay nagkaroon ng substitution. So yung righteousness ni Jesus Christ ay napunta sa atin. At ang ating kalikuan naman, ang ating mga pagkakamali, pagkakasala, ay inako ng Panginoong Hesus na punta sa Kanya. Kaya yung ating unrighteousness, ang ating pagiging hindi matuwid, ay lahat
ang ating kalikuanin napunta lahat kay Lord Jesus Christ. Yung righteousness, yung katuwiran ni Jesus napunta sa iyo at sa akin. Kumbaga nag-swap, substitution. Yan, imputed righteousness ang tawag doon. Ang katuwiran ng Panginoong Kristo ay napunta sa iyo at sa akin. The righteous, number one, have fruit. Yung righteous ay mayroon niyang bunga. Kaya ang bunga nun ay tree of life. At yun ay, pag nakakain tayo niyan ay will live forever. At mayroon pang tree of 12 kinds of fruit. Kaya dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ito yung mga fruit, ito yung mga bunga ng pagiging righteous. Bakit ka naging righteous? Because of Jesus Christ. Because of the Lord Jesus Christ. Amen? Tayo naging righteous dahil sa Panginoon Kristo. At ito yung mga bunga ng ating pagiging righteous. But the fruit of the Spirit is love. So yung, alam naman natin yung love ay, mayroon yung kung na love ay, yung kung i-research mo, mayroong 12 kinds of love. Yung iba naman, mayroong 8 kinds of love. Pero yung ginagamit palagi doon ay yung familiar doon ay agape love. Yun ay God's love. Yung eros love ay from the word erotic. Ayun ay romantic love. The love between the husband and wife. At mayroon rin filial love. Yun ay love to the parents and love ng parents sa children. At mayroong agapeo, nabanggit ko na yung God's love yun. At so mayroon pang love na isa, yung storge love, o love sa yung friend. Yan. Hindi, porque pag sinabi man na ni Jumarby kay JJ na I love you JJ, hi, yun love as a friend. Katulad kay David and Jonathan. Kasi tayo, mga Pilipino, pag nagsabi tayo na sa lalaki pag nasiyang I love you, ay nagahibay grando mga Pilipino kaya akala nila ay baka bakla naman na to, baka tumboy nag I love you emaw. Pero sa bang Amerikano ay nagsabi siya na I love you brother kung gaki man imaw ay kwan gali ro love, it meaning what 12 kinds of love, tapos may 8 kinds of love sa Greek, sa Griego. So yung love na nasabi nun, na tinuturo dito ay God's love, agape love. Siyempre, love God. Dalawa lang naman ang 10 utos. Dalawa na lang ng Panginoon, summarize. Love God and love your neighbor. Yung, ano pataas? Yung vertical. Ibig sabihin, vertical pataas, love God. Yung horizontal, love the neighbor. So, ang salamat tayo sa Panginoon ay yung 10 utos ay ginawa na ng Panginoong Kristo na dalawa na lang. No? Pero yung sabi ng isang mister, buti pa ang Panginoon, dalawa lang ang utos. Yung misis ko, ang daming utos. Bumili ka ng patis, bumili ka ng suka, bumili ka ng asin, bumili ka ng bawang, bumili ka ng labahan mo ito, tutuin magsaing ka, mamlansa ka, ang daming utos ng misis, sabi ng isang tatay. Buti pa ang Panginoon, dalawa lang ang utos. Love God and love your neighbor. Oh, diba na? And then, joy. Kaya may joy in serving Jesus Christ. Kaya yung joy na acronym, Jesus, others, and you. Kaya, ang ating lakas, no? That joy in serving Jesus. The strength, ang ating lakas ay yung pag-ibig natin. Yung ating joy ay because of the Lord Jesus Christ. There is joy in serving Jesus. At yung peace naman ay peace of God. Kahit may mga gera doon sa Israel, sa Gaza, sa Palestine, sa Ukraine, at ngayon naman ay doon naman sa Taiwan, at naman ay gusto nilang salakayin naman pinaplano yung South Korea, at yung ating West Philippines naman ay gustong kunin ng China. So kung isipin mo, ang daming mga magulo, gusto na
sakupin yung mga lupain o dagat, pero ang Panginoon binibigyan tayo ng peace of God, that passes understanding. At long suffering naman, ito ay yung pagdalamati, ay mahabang pasensya, long suffering. Kaya tayo ay marami tayong mga suffering, no? Sa sakit, sa mahal ng bigas, mahal ng gasolina. Atong gasolina from March 1 to March 31. Although hindi pa ako nagpagasolina ngayon, 2,500 na, imagine ano? 2,500 na nagastos. Oh. Pero salamat sa Panginoon at may mga provision naman na binibigay sa Lord. At yung panampalataya ng iba ay inuusig yung mga panampalataya. Walang pinipili pag sa India ni Baptist o Katoliko o born again na simbahan ay ginigiba, sinusunog doon sa India, doon sa China at sa mga komunista. So walang pinipili. Katoliko man o Baptist ay ginigiba ang mga simbahan. Yan. Sa ibang bansa yun, pero salamat tayo dito ay malaya tayo. Ito namang at inusig dahil sa pananampalataya. Pero ganun pa man ay mayroon long suffering na bunga. At ito naman, gentleness, ito ay kagandahang loob. Kaya nga, gentleman, no? Ang tawag doon. At ito naman, goodness, ay ikaw ay mabuti, ikaw ay matulungin, you help. No, mayroong illustration doon na yung lalaki at yung snake, yung sawa. Ay yung lalaki, masusunog yung snake, tinulungan niya makaalis sa apoy. Tinuklaw siya. Tapos kahit natuklaw siya, tinutulungan pa rin niya. O bakit mo tulungan? Tinuklaw ka na nga eh. Kasi ang nature ng snake ay tumutuklaw. Pero ang tao, ako, ay gatulong. Kaya yun, goodness. Nasa bawat isa puso natin nandun yung goodness na sa ating mga puso na pangailangan ng iba. Hindi lang iniisip mo yung sarili mo, kundi yung kapakanan rin ng iba. Naisip namin kapakanan ng iba, mga pastor's kids. Kumanta na sila, Hana, JJ, at iba pa. So kung ang mga anak nila ay babae, so bibigyan namin sila mga damit na kay Hana galing, kay JJ, at binibigay, no? Kahit sa inyo rin. So iniisip yung kapakanan. Kahit nagpamigay na, ang dami pa rin damit, kaya nga di kami makahimos-himos sa housing at karagi na lang gaalis. Pero blessing rin na nakapagbigay sa iba. Yung faith, sabi isa sa mga bunga na natin ay galing sa Panginoon mismo yung faith in God. Alam niyo yung pakinig ng Word of God cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Galing yan sa Diyos by faith. At alam niyo kung ano nakakalawa natin sa Panginoon, ang pananampalataya mo. Faith pleases to God. Bakit ka naniniwala sa Panginoong Diyos? Hindi mo naman siya nakikita. Bakit ka naniniwala? Hindi ka sa mga bagay na din nakikita. Di ba naniniwala rin tayo may hangin? Pero hindi natin nakikita yung hangin. Pero niwala tayo na may hangin. Ganun din. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero niwala tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Lord Jesus ay, mapalad, mas blessed yung mga tao na naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Nakita na nila, sabi nga ni Lord Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Di ba sabi ng disciples niya, ng isa sa disciples niya, sino ba yan? Si Philip? Lord, ipakita mo sa amin ang Ama at bastante na sa amin. Ay sabi ng Panginoon, matagal niyo na akong kasama. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ibig sabihin, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is the manifestation of God the Father. Kaya, salamat tayo. Of course, ang Panginoon Kristo, siya ay Diyos. Ang Diyos Ama ay Diyos rin. Ang Diyos Espiritu ay Diyos rin. Pero isang Diyos lang. One God and three person. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yan ay mystery. Hindi natin yan maabot, maisip bakit nagkaganon. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay isang Diyos. Maganda yun, pagdating sa langit, itanong natin, Lord,
Bakit nagkaganon? Paki-explain po. Paano nang kasi yung iba, ang kanila lang Diyos ay yung ama lang, ang tanggap nila. Hindi nila matanggap yung anak na si Jesus, yung iba parang palataya ng so-called, quote-unquote, para-Christian. Kung sabi mong para-Christian, ay may pagkakulto ba na belief yan, na ang kanilang belief lang, yung God the Father lang yung Diyos. Si Lord Jesus Christ, para sa kanila, hindi siya Diyos. Pero sa Biblia, makita natin dito at mabasa na mismo yung Diyos Ama naniniwala kay Jesus Christ, kay Lord Jesus Christ, na si Lord Jesus Christ ay Diyos. Mabasa niyan sa Hebrews 1:8. At meron maliwanag, the Lord Jesus Christ is God. John 8:58, before Abraham was, Hebrews 1:8, on 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaya ang Panginoon Kristo, Diyos, nakatawang tao. Kaya ang Diyos pwede magkatawang tao. Pero ang tao hindi pwede magkatawang Diyos. Ang Diyos pwede magkatawang tao dahil for with God, all things are possible. Pero yung tao hindi pwede maging Diyos. Hindi pwede. Kaya ang Panginoon Kristo, alam niya yung kalagay natin. Pag ikaw ay nagugutom din naman si Lord Jesus. 40 days, 40 days. Kaya ikaw ay nauuhaw rin si Lord Jesus. Sabi niya, nauuhaw ako. Ang lakad siya doon, tapos na doon sa Samaritan woman, bigib ng tubig, ay hingi siya ng tubig. Di ba may suggest ng tubig ba doon? O, basta na si Jesus. Si Jesus ay nireject. Alam niya, pag sabi nireject, pag may kamatis na bulok, itatapon yan. Tapon. Di ba masaklap yun, no? I-reject ka ng friend mo, ng classmate mo, ng pamilya mo. Ikaw nga lang siguro, i-block ka lang sa FB, no? Reject na rin yun. Reject. Kung ikaw manligaw nga, Jomar, i-reject ka rin. Ibig sabihin reject ka, i-busted ka. Ay, masakit rin yun. Pero okay lang ako pag nanligaw ako, pag mabusted ako, i-reject ako, okay lang sa akin. Kasi ready na ako pag ayaw nito, i-reject nga, okay lang, ako mga bayi, kung ayaw mo, hindi huwag mo. Manyani, alam mo yung mga nagbully sa akin na, siguro Kuya Joyce, hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend sa Laguna, siguro bakla nagpanting-ting ako. Tapos ng wali ng pastor, pastor, pwede kang paalam si sister, o sige, ngirit-ngirit, meron pastor, ba ako gusto gid sa bahay. Nagkamala ko ginbuli bigin challenge, pero paano mo rubayit to ay nagpasugot at tapos nagawa. Walang mama na rin. Walang Hana Diyos, walang Gigi. Mabuti nagbalibad siya. Sabi niya, sir, pa eskwela pa ako akong kapatid. Para ko ang kapatid ko. Mabuti na lang. Ay, salamat, sabi ko. Si Gigi, sa kalibutan nga rin. Wala, iba ang tao, ni-reject. Maraming beses, pila bang nag-reject sa akin? Only yun. Pero, pag na-reject ka, siyempre, ng paman yun, lalo kung gusto mo talaga, ni-reject ka, tapos. Pero salamat, alam ng Panginoong Isus yun. Ni-reject naman siya, dahil siya ay ng kanyang mga kababayan. He came unto his own, and his own received him not. So ano pa na kalagayan mo? Ikaw ay nasasaktan, ikaw ay sinampal. Hindi pa nga tayo nakaranas na sinampal, nasampal na ba kayo? Ay, Diyos, madahog. Hindi pa? Yes. Hindi pa tayo nasampal. Ako medyo hindi pa naman yata ako nasampal. Sampal ka na rin. O sinampal si Mama Nalis, sinampal ang tatay niya. Minagder sa Ako hindi pa ako nakarinas ng sampal. Dura, nakaranas ka ng duraan? nayugaw mo. Okay? Hindi pa, no? Doon si Lord Jesus, pinuroan. May na. Sinuntok. Si Lord Jesus, nakaranas sinuntok. Sino pa? Kinagupit, naranas ka nga gupit. Yung Ay, Diyos, madahog man ko. marami rin, Sister Pen. So, si Jesus, pero ang gupit sa kanya may tinik, o may pano, kagupit. Palo, mayroong latig ko, mayroon pa yatang Spike. may spike. Bow. So, ang dami naranasin ni Lord Jesus. Pero, pa rin siya nagpatuloy pa rin. Kaya pag paano naranasan mo, alam ni Lord Jesus yan, dahil minsan pa, ang Diyos ay nakatawang tao. Kumbaga, ang emosyon ng tao, alam ng Panginoon niya. O, pag ikaw ay nalulungkot, ikaw ay
nadidepress, ikaw ay na-stress, alam ng Panginoon, kung ikaw ay masaya, alam ng Panginoon dahil ang Panginoon ay naging nakatawang tao. So alam niya yung ating mga kalagayan sa buhay. Yan ang pasalamat natin sa Panginoon. Kaya dito ay meekness, kaamuan, temperance, yan ay pagpipigil. Kung galit ka na, ay may tinatawag yan ako ng anger management. Anger management Dapat ay sa psychology. magaling tayo sa anger management. Yung galit ka na, Kaya mo i-manage. ay kaya mo i-manage yung galit mo. At pag nagalit ka, katulad ng tatay, no? Nagalit siya sa anak niya dahil nakabili ng 4 wheels yung tatay bago, brand new na sasakyan. Yung anak niya, gikuan niya, oh, yung sulatan ng anak niya yung sasakyan. So nagalit yung tatay, ang ginawa ng tatay, kumuha siya ng yung tools, saka pinagpagro aliman ng anak niya. Tapos grabe yung pagsisisi ng tatay kasi nakita niya doon na sulat pala anak, I love you daddy. Tapos kuha na yung alim sa kamay ng bata. Durog na, sugatan. Grabe ang sisi ng tatay. Ay, ang nakalagay naman pala doon sa sulat-sulat sa sasakyan. So, icon pala yan, I love you daddy. So, ibig sabihin pag naggalit ka, dati galit na galit ako kay Hana, yung ikuha mo sa school, sa Linabuan Norte Elementary School, yung ihatod mo siya, yung tapos may iwanan ni gaiyak, di may gagawin ka pa na iba ka pang gagawin, ayaw mo pa iwan. Tapos kinuha ko siya, dinala ko doon sa likod ng school, sa gilid. Tapos ay, ikuha ko ng sinturon, pero yung una kong yung palo, doon muna sa pader. Sa pader na, para pag palo sa kanya, hindi na rin malakas. Oo, ganun, galit. No? Kaya, pag nagalit ka, nang huwag mo munang ikon sa bata or sa asawa mo. Bumbahan mo. Huwag mo na. Yung pangako mo sa asawa mo na star at saka full moon ay bigyan mo. may full moon, half moon lang pala. At saka star. So, huwag mo na. No? Kaya, anger management. So, dapat sa mga galit ay marunong. Kasi, kita mo tayong pulis nga to sa may nag-inbully siya ng lola at ng anak na nagano yan? My dad is a police. Ano sabi niya? My father I don't is a care. policeman. My father is policeman. I don't care. Sabi lola. I don't care. Ay sa galit policeman. Haparin. Ay habarin niya yung mag-ina. Oh, so yun, ibig sabihin, pag galit ka, wag agad na gamitan na mabigat na kamay. So pag nagalit ka, so kuhain ka na lang, iwas ka na lang. Hindi naman kaduwagan pag umiwas ka. Kaya pag nagagalit si Mama Naliban, unahan niya ko ng armalit ng baba, gagalit siya. Na imbis ako sana magalit, no? Ay po, nakauna na siya. So, pag nakauna na siya, so hipos na ako. Tahimik lang. Kasi kung nag-armalite siya, tapos masinggan man ako, wala na. Gira. Pag galit yung isa, dapat yung partner ay pananay. Calm down na anay. Yan. So at least ay, yan ang mga principle. So pag nagalit ka, lalo sa cellphone, no? Palaging, ay, tao na, wag po, gayanampang ko na, cellphone, kain na. Palitulog na, cellphone talaga. Kaya ang cellphone ay, pag gamitin mo yun sa kabutihan, ay para sa Panginoon, okay yan. Pero kung ginagamit man minsan ng diablo para magpuyat, para lilipas ang kain, ibig ihi ka, hindi ka na makain. Sinubaybayan na telenovela or laro, kasi baka mapatay yung karakter mo eh. Mabuti na, hindi ako marunong mag-email. Marunong email, basta ma-addict pa ako dyan. Buti na lang, kaya. So, gamitin natin para lang sa kabutihan. So yun, no? Yung bunga natin ay biyaya galing sa banal na espiritu. Nagaling din sa Panginoon yan. At pinapasa natin sa iba.
Kaya na-apply sa buhay, tinuturo sa mga bata, sa anak, sa next generation. Kaya nga, kabaliktaran yan sa flesh, yung about sa Galatians 5:22-23 naman, fruit of the Spirit, iba na yung sa flesh. So the righteous, number 1, have fruit. And then number 2, the last is winning souls. Ano sabi sa Winning Proverbs souls. 11:30? He that winneth souls is wise. The fruit of the righteous is tree of life, and he that winneth souls is wise. Si Lord Jesus Christ, siya ang the greatest example of winning souls. Siya ay missionary, at ang kanyang mission field ay itong world, primarily sa Israel. At the age of 30, nag-start siya ng earthly ministry at nag-minister siya sa lupa for 3.5 years, teaching, preaching, discipling the 12 disciples, winning the soul of Samaritan woman, maging si Andrew, si Peter, at iba pa. Si Zacchaeus, siya rin ang nag-win kay Zacchaeus, maging kay Joseph of Arimathea, kay Nicodemus, na isa ka religious leader na Pariseo, at yung sa cross, yung sa kanan na magnanakaw, din soul winning rin ng Lord Jesus. 9 words lang. Sabi ng Lord Jesus ay 9 words lang napunta sa heaven yung na-witnessan ni Lord Jesus. 9 words, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Just 9 words, napunta sa heaven, sa third heaven yung magnanakaw. Sabi nga kay Lord Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano sagot ni Lord Jesus? Today shalt thou be with me in paradise, means heaven. Yung nakita natin na heaven, yan ay first heaven. Kaya sabi ng Book of James, the heaven that gave rain. Yung second heaven, Matthew 24, verse 29, kung ako makamali, the stars fall down from heaven. So yun yung second heaven, yung galaxy, Milky Way, stars, moon, yan, galaxy. And then yung third heaven, doon nakatira ang Diyos, the abode of God sa third heaven. Kaya, sa third heaven tayo pupunta. Hindi naman abutin ng 100 years sa heaven na rin tayo. No? Ako, siyempre kung after 100 years, ako nun, 152 years old. Abot pa kaya ako, 152 years old. Si Nayandi ay 167 years old. Si Brother Edgar nun ay 150 siguro. Pero Brother Edgar, 50 years old ka na? Matanda pa pala si Dino, 45 o 40 pa lang si Brother Edgar. So 45? Sila ka na? 45? Dati 44 and nag-43 once. Tagna ba? 45. Hindi 44? 44. 44 pa lang. So, doon tayo pupunta doon sa third heaven. Wow. Exciting yan, no? Mga bagay. Kaya, palang tayo, patuloy tayo sa Panginoon. Habang, ganito lang ating sitwasyon. Sige lang. Ay, sabi mo nga, ako mga yung pinaka-the list of the pastor sa inyo. Pero importante nga ako ay ginagamit ako ng Panginoon. Pagkamit sa Panginoon. Then, ito naman ay even si Saul on the road to Damascus, siya ay nawitnessan ni Lord Jesus. Kaya nga walang makapag-soul-winning kay Saulo eh. Kasi kung soul-winning siya, lagot sila kay Saulo, ipabilanggo, ipagupit. Kaya si Lord Jesus mismo ay nag-witness kay Saulo. Nung na-save si Saulo, kung si Saulo ay attorney, at siya rin ay member ng Sanhedrin. Kumbaga ay member siya sa Supreme Court sa ruling sa pag-rule sa Israel. Kaya si apostol rin siya, si Lord Jesus ay nag-witness. Kaya ang purpose ni Lord Jesus sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yan. Kaya maganda kung mag-soul-winning, mag-evangelize, one-on-one or by group. Yan, maganda. Yan, ginagawa ko rin naman yan kahit sa basta may opportunity.
Kaya maganda matuto rin si Jomar, mag-swimming. Si Liniciana, gusto mo mag-swimming yan eh. Kaya lang Sabado may klase siya eh. Sa Compass, sa Picture sa Bito. Door-to-door knocking, sharing the good news that only the Lord Jesus Christ said. Sabi ng Bible, for what profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mark 8:36. Alam natin yung kwento sa rich man and Lazarus. Tayo rin, he that winneth souls is wise. So ating mga loved ones, atong Jerusalem ay ating mga loved ones, unsaved loved ones, Judea, mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kaklase, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Kaya just sharing the gospel, personal, by group, sa mga bata, at sa school, maging sa online, social media, sa YouTube, maging sa FB, door-to-door soul winning, gospel tracts distribution, Bible study. Well, sipag naman ang kagabi, doon sa may housing ay, kasi meron ng member na Mormons sa kapitbahay. So may kami worker sila na dalawang babae. So that nag-study sila doon, no? Nag-study sila. Siyempre ay, sila wala silang gagawin yan eh. Punta lang, tapos uwi sa dorm. Tapos invite nila para bukas. Ang pagkat sa kanila, meron silang facility. No? Unlike sa atin ay, okay, invite kita tayo, pero limitado lang. Unlike dun sa Manila, sa Laguna, o sa mga church sa Aklan na may facility, kay maka-invite ka, pero sa ganito ay, ka-invite pero limitado lang. Tapos ay, siyempre iba ang tinuturo nila siyempre. Kaysa sa atin. Kaya ito mas master natin about sa salvation. Then sa ating foreign and local mission support, kaya nakapag-support na rin tayo itong March. Kaya sabi sa Daniel 12:3, ano sabi sa Daniel 12:3 about sa nag-aakay ng kaluluwa? Daniel chapter 12 verse 3, yung tayo magiging katulad ng stars forever and ever. Daniel chapter 12 verse number 3. Sabi ito, Daniel 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Sabi ito, and they that be wise, he that winneth souls is wise, and the only wise God, the Lord Jesus Christ, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So nasabi doon, kung ikaw ay wise, win it souls, ikaw ay stars forever and ever. Anong tawag kay Sharon Cunita? Mega star. Anong tawag kay Maricel Soriano? Diamond star. Anong tawag kay Bima Santos? Star of all season. Anong tawag kay Chris Aquino? Siya ay star of media ba yun? Anong tawag kay Nora Honor? Superstar. Pero ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, dahil mo kay Lord Jesus Christ, ikaw ay stars forever and ever. Wow, praise the Lord. Pag-sulwin ka, stars forever and ever. Ano mo, marami akong kasalanan sa Panginoon eh. More or less 2,000 na yung nasiran ko mula pa nag-alis ako sa Laguna pa ito niya. Hindi ko pa nabilang yung mga ito ako for 7 years. Bata pa lang. Okay lang. Ay, ako mga nasulwini, ako mga aborted children. Ibig sabihin, nasira ko, nasulwinin ko, pero hindi ko na napalo up. Ay, kumbaga, tapos may panganak, niwanan ko. Kaya ang dami ako mga aborted children. Unlike ako dapat ko pag nasulwini mo, balik-balikan mo. Kaya problema ay daming obligasyon sa mga ministry. Kaya hindi na follow up. At kailan rin tayong maghanap buhay, tent making. Kasi yung asahan ko lang yung ating giving. Ating giving na naman ay nabawa, average lang kung hindi kasama yung giving namin ay 3 gatos. O paano mag-iguro 3 gatos nga sa 1 week. Kulang karon. Gasolina ginawa ay every 3 days ka na 2 gatos. Ay bugas lagi mahal lagi. 47 ang pinakabarato. Laog. Pero asmin nga durog ay 52.
Yan. So, kaya wag na tayong umasa sa politiko, no? Sa mga pangako nila, ayaw maging na lang tayo yung non-partisan. Kasi wala rin sila lang naman ang kinabang. Oh. So, sa Panginoon lang tayo aasa, sigurado pa sa Panginoon. Yan. Kaya, yan ang mga kasalanan ko na marami kong nasulwining pero hindi napapalo up. Siyempre, magastos rin yan ang discipleship. Nasulwining, siyempre masaya ka pag makashare ka. Yan, masaya. Pero dapat follow mo. Katulad nyo, pag nagtanim ka alam mo, nagtanim ka na gulay, ano man yan, munggo, patula, okra, siyempre, didiligan mo yan cultivate mo. Ganoon yung sa nasulwining. Kung balik-balikan mo kaya si Jomar, dapat maturuan to na sa paggawa ng outline. Pero dapat ay sa Baptist na outline, kaya base sa outline ng mga Pentecostal ay delikado tayo niya. So dapat ay maturuan. At least ay ibitan ako ni Pastor Nisty sa Malay, mag-preach, sabi ko ay hindi pa maiwanan dito. Matuto ng mga alas 6:30, biyahe pa Malay, isang oras kalate. At least makabot. At least kung marunong si Diyo, mas balik pa rin ako ng ako. Diba? So, praise the Lord. Natuwa ako na bless ko sa Panginoon na nag-forward sila ang apat. Pero hindi man sila tinulak, pero na-convict sila through the preaching of the Word of God. Na-convict sila ng Holy Spirit at ni Lord Jesus. Siyempre, matagalan sila nag-attend. So, nakuha na sila. Yung Word of God ay tumubo. Si Dino nga, kung may konsa sa Panginoon, si Brother Dino, kung konsa sa Panginoon ba, kung usually na hindi ko naman masabi na may panawagan ako sa Panginoon na dinig ko yung boses. Medyo wala naman. Pero iba biga, testimony ay tinawag ako ng Panginoon sa lugar na ay, paano ba yung ma-relate ko sa sarili ko? Ano, may boses sila na dinig na kung nandiyan ka sa Kalimbo, nandiyan ka sa Makato, nandiyan ka sa Banga, ay wala naman akong ganyan. O doon ka sa Cambodia, sa Vietnam. Ang akin lang ay gusto kong mag-serve sa Panginoon lang, makuha na tungkol sa Panginoon sa Word of God, yun lang. At si Dino ko, may mga desirement siya, sabi nga ng Bible the desire the office of a bishop, the same pastor, I desire a good work. Pwede aron, ikaw ni Dino, iya no? Iba't naman na iya si Dino, tapos ako ito sa mga baryo, sa Briones o Naloo. Di ba no? At least pwede aron. Tapos ay si Brad Edgar Mana, tuman man na sa Washington. Oo, para mas marami rin mga Baptist churches, mission bro, kakuan kaysa naman mga kulto. Kaysa mas maganda ay ang nagtuturo tayo na si Lord Jesus Christ yung nagliligtas. So, maganda yung mga design ng iba, bawat bayan. Ang design nga ng taga Iloilo Baptist Church ay bawat barangay ay lagyan ng Baptist churches. So, kailangan may kanyan, may mga training. So, importante lang ay sabi nga ng Panginoon, the harvesters are plenteous, but the laborers are few. Yan. The righteous, so number 1, have fruit. So, righteous tayo dahil kay Jesus Christ. Number 2, the righteous is winning souls. Yan. So, God bless us all. So, salamat po. Tayo mag-pray. Our God, our Father in heaven, thank you po sa inyong salita. Salamat, the righteous, si Lord Jesus, at yung kanyang righteousness ng Lord Jesus Christ ay napunta sa amin na kami mga unrighteous, ay naging righteous kami. Thank you po, Ama, na naging righteous kami dahil sa inyong bugtong anak kay Lord Jesus Christ, kaya kami naging righteous. At marami rin mga tao, mga kaluwa na hindi pa righteous. So, sa pangitan ni Lord Jesus at sa paggabay mo sa amin, masiran sila ng kaligtasan, sila rin ay maging righteous. At salamat po na walang unrighteous o hindi matuwid na magpapasok sa karyan ng langit, kundi ang mga matuwid lang na nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, salamat po, Ama. At salamat na he that winneth souls is wise. Hindi yung mga congressman, hindi yung mga senador, hindi yung mga ambassador o sino man sa gobyerno yung wise, kundi yung wise ay yung nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon sa Kristo. Kahit sa aming mga loved ones, especially, at mga kakilala, kaibigan, kaklase, kamag-aral, mga estudyante, pupils, at ganun o Diyos sa kapitbahay, at sa mga tao, sa mga
kaluluwa, Panginoon, na sila ay ma-share namin about the Lord Jesus Christ. Na si Lord Jesus Christ lang ang pwedeng makapagligtas ng kanilang mga kaluluwa. Pagpala niyo po ang gawain, Panginoon, dito sa Kalibo, Christ Baptist Mission Church. At yung guidance mo, leading mo sa amin, Panginoon, kayo po ang manguna at gumabay sa amin at anong direction mo, Panginoon Diyos, Ama, sa amin, ay so be it po. Thank you, Sweet Holy Spirit, patawad sa inyong pagkulang pakasama. Thank you for loving us. We love you. I-bless niyo po ang bawat isa sa mga pangailangan. Ito man ay spiritual, material, financial, sa kalusugan, kagalingan, at sa pangailangan, Panginoon, mga anak mo, padala niyo po, at mga pag-ingat at mahabang buhay sa bawat isa. May Heidi, Namili, Sister Pen, Sister Monique, Linden, Papa Jomar, si Petit, si Edgar, si Sia, si Aangging, si Ana JJ, si Kerto, Rilan Kim, si Repriman si Rilan Kim, si Mercy Pay, o Diyos, Dixieline, sila si Ricky J, John Lister, iba pa Panginoon na hindi ko na banggit, ikaw ang magabay. Mga si Nila, si Dino, si Gilbert Drew, si G. Ang mga loved ones namin, at ang mga evangelist, pastor, missionary, at ang mga hindi ko nabanggit Panginoon, na kayo na bless, mag-ingat, at magabay sa amin. Diyos ng aming bansa, at ang Israel, salvation nila ng mga taga-Palestine, taga-Israel, mga Arab nation, we pray sila ay makakilala kay Jesus Christ bilang Lord and Savior, ma-open ang kanilang mga heart, Lord, especially mga Hudyo, na sila ay makakilala sa Jesus Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Yun ang kanilang mga kapatid kay Abraham na mga Arabo, sila rin ay maligtas. At iba pa mga races na sila, Lord, open their heart at they will believe and receive you by faith as their Lord and Savior. Thank you, Ama. At salamat ng Espiritu sa lahat ng glory, honor, and power. Bisa aming giving at aming pagkain, physical, pagpalain niyo po linisin. Salamat sa provision. At salamat rin o Diyos kay ni Heidi, mga diwang ng kaarawan, more birthday sa kanya. Nagyan kay Sister Monique, kay Nila, kay Dino, kay Pau Pau, at ganun o Diyos sa mga iba pa na pinanak ng buwan ng March kay Mian at mga hindi ko na banggit. Bigyan mo po sila, Ama, ng marami pang birthdays ng buhay, good health, at mga desire ng kanilang puso para sa inyo at sa pamilya. At gabayan mo sila tulungan at biyang kagalakan ang mga puso. Salamat po at nala sa prayer si Julian, ingatan mo at si Vanessa, desire niya magkaanak, may si Engineer Day Bautista, desire niya rin magkaanak, papaluban niyo sila ng anak o Diyos. Salamat po. Open their womb. Ito aming dalangin pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless us all. Bye-bye. Good morning.